affidavits at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. No? Go ahead, Yeah, sir. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Na sabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya, nakaduda-duda po yung ganon. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that. Mr. Chair, quickly before I we go leave ahead, this, Senator with your Jeffrey. indulgence. No, actually, after Senator Rafi, it's your turn. to Okay. ask. Para lang bago natin iwanan itong subject no, sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho naman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na 5 ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clavano and also si Director Matibag. No? Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan. No? Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin, pagpalagay na natin 10% nga lang ang totoo doon at pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga 5 individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito yung matunay na salarin eh. Kahit papaano sila kung meron silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10%, 20%, ay sa tingin nyo ba pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga, yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin. No? Para malaman natin at matuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example. Yung isa po sa pumirma, si Hil Nabidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pagdi-deliver po ng mga tanong, namaneho mo po ba lahat ng ito o may maneho pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yun, doon yung totoo, yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagde-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na naghahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta. Nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya.
So paulit-ulit po ganun yung nangyari. All right, thank you. Quickly lang balik po tayo sa ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o impormasyon na kailangan pong ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon, o sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo sa ombudsman? Lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report. Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations. Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa, pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya, or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-a-allege po na nag-aakusa? Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kino-consolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same say lawmaker or senator or congressman. So i-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po. Pero pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po kung dito, paulit-ulit na lang ho tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro lang ang investigasyon sa flood control. Baka naman po pwede kung same individual yon, isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po redundant na. May investigasyon kayo ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, may bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements, diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan ang kailangan silipin. Baka redundant na po. Ano hong masasabi niyo dyan? Your Honor, the Office of the Ombudsman, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us. All right, thank you. Senator Raffy. Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan, managot, kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulad binanggit ni Atty. Matibag, paiba-iba yung statement nila. Tulak, atras. At wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano
paano atakin niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera? Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition. Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18? Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po meron na kaming bagong ano when it comes to conduct a preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po. So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun sa ombudsman. Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on I do not have any personal knowledge when it comes to the ano po yung affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko syempre yung notice. So ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So Last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive niyo po yung isang affidavit against anybody, Your Honor, the usual process, pag ano yung mga hinahanap nyo opo, usually doon sa nag-submit ng affidavit? pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation. Okay, doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit? Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint. So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit. Kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo. Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence. Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano mo po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador?
Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that Okay. affidavit. I understand. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank Follow-up you. question, Mr. Chair. Go ahead, Senator. Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod? Yung pong 18 Marines po, 18 kargador, in-interview po namin Hindi, isa-isa. si Attorney Baligod. Hindi po kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor. Ayaw nila eh. Hindi, kasi Wala po kasi kaming contempt power or to force kung, them. kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing, Yes. siya ang nagpapaliwanag. Siya Tama. siya yung nagsasalita on behalf of Tama. the... Opo. Di ba? Tama po, nagtataka nga po ako kasi... sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay? Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthen the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako, medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalita. Yun po yung ipinagtataka ko, bakit si Attorney Balicod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo ang magreklamo base sa Kaya kanya mga narinig. yun lang ang tanong ko actually, kasi nga, yun nakita ko, siya mismo, and you're right, it's, and for the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons, no. So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified. Thank you, Senator Kiko. Is that one quick? Kasi we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions. Go Yes, ahead. Mr. Chair. Go ahead. Isang follow-up question po. Salamat, Mr. Chair. Go ahead. Follow-up question kay Sen. Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung 5 individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng 5 individual affidavits, any inconsistencies po? Yun na nga po, nagbigay na ako ng example mismo nung tinanong si Nabidad na at isasabit po namin to, itong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta, may deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa Ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. All right, thank you, Salamat, Director. Mr. Chair. Thank you. Director of the NBI, maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para nga mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para nga mailahad nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat. Hindi po yung bisita po ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod.
At nagbibigay na sa 5th floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat, gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na ika nga magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Raffy na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And base sa inyong statement, meron ring sinumpaang salaysay ito, no? Meron po kasi kaming sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all-power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So he came across dito po sa parang hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. Si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000. Pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay. At utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila nang nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kaukibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan. Director, can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan? Well, pangalan po niya